Hello kabayan, magandang araw kabayan. Ito pala yung mga ginagawa ko bilang isang latero dito sa Quebec, Canada kabayan. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more Carbade repair tutorial and tips kabayan. Enjoy watching kabayan. Maraming salamat kabayan. Hello kabayan, magandang araw kabayan. Kabayan, mas dati tayo kabayan. Ito kabayan, nagtanggal tayo ng likuran na bumper. So ang pagtanggal, 2021 model pala ito kabayan ha. Don't forget to subscribe kabayan ha. Bago ang lahat kabayan ha, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Ito yung i-repair natin kabayan, yung panel, i-repair natin yung panel. Tapos, yung kabila din, yan, i-repair natin yan. So ang problema nito kabayan, yung ituturo ko sa inyo kabayan, pagtanggalin yung T-light. Kasi kailangan tanggalin yung T-light. Ang problema kabayan, kailangan tanggalin mo dito kabayan, yan. Ito clip lang naman to sa kabayan, so ganun mo kasi yung dalawang bolt dito akala mo ito lang dalawang bolt na to, pero mayroon pa dito sa loob. Itong T-line na to, yan pakita ko sa inyo, yan ito kabayan, oh, yan di ba, bolt yan, isa nut lang siya dito, nut din siya, nut din, bolt siya, bolt, tapos dito yung nut, mayroon pang clip, hindi na kailangan to sa kabayan eh. Ang problema sa Mazda, nilagyan pa dito kasi mayroon naman to, ito nakiipit na to sa kabayan eh, pag ipasok nakaipit na yan. Ang Mazda rin, wala namang kwenta yung T-light eh. Kasi T-light hindi magaanong malakas. Tama lang yung dito. Ito, tama lang sana. Pero nilagyan pa nila. So kailangan natin tanggalin dito. Katulad dito kabayan. Mahirap tanggalin to sa kabayan. No? Yan. So kailangan tanggalin kasi yung nut dito sa loob. So katulad nito. Yan. Pero pag bumper lang problema, okay lang. Kasi matanggal mo yung bumper kahit hindi nakatanggal yung T-light. Okay lang kasi walang clip dito. Hindi katulad sa Hyundai, mayroong clip dito. Kailangan tanggalin yung T-light. Ang problema nito, okay lang to sa kabayan. Ang problema, ang pinaka problema talaga pag magtanggal ka ng bumper kasi kadalasan yung bumper lang sagi-sagi tapos okay lang, walang problema to siya kasi yung bumper matanggal mo na hindi natatanggal yung T-light. Katulad nito ko ng kabayan, di ba? Hindi pa natanggal to eh, pero tanggal yung bumper. Okay lang, pero yun nga, kailangan tanggalin natin to kasi repair yung panel. Repair yung panel, so kailangan natin tanggalin kasi pinturahan to sa kabayan. Yan. Kabayan, Mazda 3 2021. Halos lahat ng Mazda 3 ganun kabayan. Pagtanggal ng bumper ganun. So kailangan ito yung T-light, tanggal ng T-light. Kabayan? Kabayan, Honda Fit 2016 kabayan. Honda Fit siya kabayan ha. So ito yung ginagawa kabayan, yung pintuan, tapos may bago na sikanhan yung pintuan kabayan. Ito. Hatchback yan siya kabayan. Ito, bagong pinder, ito yung bagong pintuan, tapos ito kabayan oh. Yun. Sikanhan to siya kabayan. Ito yung mga accessories oh. Yan, itatapon na yun sa kabayan oh. Mayroon tayong motor ng window dyan oh. Pintuan to eh, buong pintuan to tinatanggal yung handle, pero yan kabayan, itatapon na natin yan, wala nang silbi yan. 2016, maganda sana dalhin sa Pilipinas yung mga ganyan kabayan, pero wala eh, yung ipapagahe mo yan, mahal din yung bayad eh. Kaya hindi oh, nandun lahat, kasama na lahat oh. Sa isang pintuan yan, sa loob yan kabayan. Pero side mirror, walang side mirror. Yan. Tatapon na siya. Ganun talaga dito kabayan, ipantatapon na lang. Ito naman kabayan, Toyota Yaris na hatchback. Pula yung kulay din. Katulad din sa Honda Fit na pula din. 2015 siya model. Diferensya lang. Kasi 16 yung isa, yung Honda. Yan sa pormahan ng mas maganda kabayan. Parang, depende lang kabayan. Mas maganda yung dalawa. Honda Fit. Saka yung nandun yung Honda Fit oh. Tapos ito yung Toyota na Yaris yan, hatchback, diba? So kahit saan yan bilhin nyo kabayan, walang problema. Depende talaga yan sa mag-aalaga. So sa mayari, magaling ba kayong mag-alaga ng Scotch seed? Ito na pala yung Mini Cooper natin kabayan, tapos na. Yan, nailagay na natin yung bagong logo na Mini Cooper yan. Pakko yan si kabayan oh, pakpak yan. So okay yung pagka-repair dito natin i-repair kabayan oh. Yan. Sama dyan oh. So Mini Cooper Countryman, so 2016.
O kabayan, konting tutorial tayo kabayan sa Mazda 3 paano tanggalin yung door handle kabayan. Yung kabila hindi natin tinanggal ito. Kasi minsan mahirapan ka dito kabayan pag medyo alanganin ka kabayan. So ang pagtanggal dito kabayan, yung maliit kabayan, wag mo muna tanggalin. Di ba? Katulad dito kabayan, dito muna tayo titingin. Ito kabayan, katulad niyan, oh. Ito, yan. Mayroong tanggalan naman yan dito sa loob. I-open ko muna, open ko muna kasi hindi na open lock katama yan. Buksan natin. Yan. Ang pagtiknik ng kabayan, ang pagtingting ito, katulad ito kabayan. Huwag ka yan, ito kabayan, ito maliit. Ito yung parang stopper niya. Ito, tanggalan mo dyan, dito mo tanggalin. So huwag mo muna tanggalin yung kabayan. Ang gawin mo kabayan, yung loob. Mayroong spring yan doon. So you just open mo lang yung spring doon. I-open mo yun, tapos sabay batak, mababatak na yan. Ito. Bali may iwan tong ito. Saka mo na to tanggalin kasi hindi mo matanggal yan kasi ito pag kunting atras lang matanggal mo na to. Bali ang sinasabi ko kabayan, unahin mo to bago to makukuha. Ang nakakabit diyan yung doon sa loob, may spring diyan, kahit paanong hila mo diyan hindi mo matatanggal yan. So kailangan ipabuka mo yung spring doon, parang kuha ng kabayan, parang Toyota lang may nakalock doon, pero ito iba to kasi bakal tong nakahawak. Sa Toyota naman, saka yung Lexus, saka sa Subaru, kuha yung plastic. O ganun ang technique ng kabayan. Unahin mo muna yun, tapos sabay batak dito. Saka muna tanggalin to. Itong stopper niya. Last to siya. Tapos may lock dyan. Dito mo tanggalin. Okay, ganun lang yung style niya kabayan. Maraming salamat kabayan. Don't forget to subscribe kabayan. Ito na yung Nissan Versa natin kabayan. So tapos na yung Nissan Versa natin kabayan, no? 2014 model yan. Versa. Ito yung ginawa natin kabayan. Oh, blending to, fender. Ni-repair natin yung pintuan. Ito repair din to. Tapos ito kabayan, tinanggal natin yan, repair natin yung bumper, buuhan yung bumper kabayan, no? Kintab, super kintab na siya. Ito repair natin yung panel. Yung panel na yan, bago yung pintuan na sikanhan, repair natin yung pintuan. Tapos blending yung fender. So yan. Yan. Ganda yung kabayan. Nissan Note. Kabayan o, BMW kabayan. Ang problema ito kabayan, yung poste kabayan. Pero hindi ako gumawa nito kabayan, yung kasama ko. Yan, poste. So pumasok lang yung poste, palitan na natin yung poste. Hindi pinaka-poste kabayan ha, yung cover lang. Hindi yung medyo matibay yan. Papalitan lang yan. Ganyan lang kabayan. Tapos pinturahan yung pintuan, bago yung pintuan eh. Tapos i-repair ko. Bago yung pintuan niya kabayan, dalawang pintuan. Yan. BMW X1. Tapos na pala yung Jeep Cherokee natin kabayan. Yan kabayan, oh. Dalawang pintuan, palit yung dalawang pintuan bago pa kabayan, brand new yung pintuan kabayan. Magkano kaya yung pintuan kabayan? Titingnan natin kabayan kung magkano yung dalawang pintuan na brand new.
68,000 sa pesos pala yung harapan kabayan, tapos sa hulihan kabayan 56,000 sa pintuan lang. Brand new nga pintuan yan ha, walang accessories yung kabayan ha, pintuan lang. Okay kabayan, maraming salamat kabayan. Ito kabayan, Subaru Forester kabayan. Parehas kahapon to, pero iba yung 2015 model, parehas ang model nito. Yung ginawa nito kabayan, bago yung pinder. Tapos blending na yung pintuan. So itong pinder kabayan, ito yung left side. Yung left side kabayan, $200. So nasa 8,000 siya kabayan. Conversion natin, $40. 40 per $1 yan. Tapos ito 8,000, tapos dito naman kabayan 7,000 kasi 175 iba yung presyo. Pero hindi sikanhan niya kabayan, hindi brand new na pinder yan ha. Blending dito. Yun ang ginagawa natin ngayon. Yan o. Yun ang presyo yung sinasabi ko. Yung bayad naman ito kasama pintura lahat na. So 1,700. Nasa kulang-kulang 70,000. Ito lang ginagawa. Yung hood hindi nakasama yan. Yan, may tama din yan. Ito kabayan, hindi na kailangan i-repair natin to kasi blending lang siya. Ito, yung mga spot na maliliit. Okay, yan ang normal na babayaran niya dito kabayan. Kulang-kulang 70,000. Yung Honda Fit pala kabayan, tapos ng kabayan. Pero yun nga bumper kabayan, hindi naman kasama sa trabaho to kabayan, blending lang. Kaya ganun lang talaga yung bracket sa harapan ng Honda Fit. Medyo nakaangat. Tingnan natin sa kabila. Ganun talaga yan siya. O yan, no, ganun na talaga kabayan, oh. Kasi yung bracket kasi dito. Pag i-ganun mo, iangat mo dito yan, babalik yan, oh. Iangat mo dito, oh. Di ba? Oh. Nakalubog kasi yan siya dito. Yun ang kadalasang problema sa Honda Fit sa harapan. Katulad, iangat ko din kabayan, oh. No, di ba? Oh, yan ang normal niya. Yan ang magandang alignment. Yan, oh. Yan, oh. Dahil dito sa bracket sa baba, hindi kasi matibay yung bracket niya, no? Pero tapos ng kabayan, yung ginagawa natin kabayan, yung pintuan, bago yung pintuan, tapos ito kulang yung pisa natin dyan. Yan. Oh, Honda Fit 2016 yan. Oh. Okay na kabayan. Hello kabayan, magandang araw kabayan. O ito pala kabayan ay bagong pinder na sikanhan kabayan. So may mga kalawang yan sa baba ng pinder. So dalawang pinder yan sa kabayan sa Subaru Forester natin yan. So sikanhan ni kabayan, yun ang binigay sa insurance. So kailangan natin i-repair. So yun kabayan, no? Nilagay ko na ng kuwan kabayan, body filler yan kabayan. Tapos niliha ko ng 320 lahat dyan sa kabayan para primer. I-primer ng buo yan sa kabayan. Para yung mga kalawang matanggal. Pero tinanggal ko muna yung mga kalawang yan. Gumamit ako ng 80 nga kabayan. Yung ginamit ko dyan, 80, 120, 180, tapos 320, yung final para i-primer siya ng buo. Tapos yung dulo-dulo ng pinder, kadalasan niya kabayan, kalawang. So kailangan natin i-sunblast yan. Sinunblast ko na yung kabayan, no? Tingnan mo, usok-usok yung kabayan, no? Hindi ko lang na makita kasi pinatong ko lang yung yung cellphone. Yan kabayan, oh, yan ang sunblasting natin kabayan. Pag medyo maliit lang, katulad niyan, maliit lang yan, eh. Pero pag malaki, mayroon tayong medyo malaki na sunblast yan. Tapos kabila din yung isa din nga pinder. Grabe kasing kalawang kabayan pag dito kabayan, sa lalo na yung nag-i-snow. Yung grabing kalawang yan, kaya nga kailangan natin na mayroon tayong asteroid na ilalagay pagkatapos mapinturahan na, ma-final na, yung ikakabit natin lahat. Ikabit natin lahat, tapos tirahin natin ang tawag dito asteroid, yung anti-rust yung tawag dito kabayan. So medyo kuan yun siya, penetrating to siya na hindi kakapit yung kalawang. Pero pag makalimutan mo paglagay yung kabayan, automatic isang taon lang yan sa kabayan, kalawangin agad. Pag may nabakbak na pintura sa bakal, makita yung bakal, ay grabe kabayan, automatic kabayan.
Ito kabayan, yung Tucson kabayan. Bago yung fender, bago yung hood. Yung hood, brand new siya kabayan. Pero yung fender, sikanhan kabilaan nyo. Yan. Tapos yung pintuan na rin, blending yan. Yung pintuan na yan, blending. Tapos sa kabila, blending din. Yung bumper, hindi nakasama. Pero kailangang ilabas natin yung bumper kabayan. Kaya yan, nakabilas na yan. Tapos yung kabayan, 2015 model. 2013 pala kabayan. Sus kabayan, 2013. Tingnan natin yung loob kabayan. Manual pala ito siya kabayan, manual yan. Okay naman yung loob kabayan, hindi lang malinis, pero okay yung loob. 2013, okay pa pala kabayan yan. Yung makina ito kabayan, okay pa, malinis, bagong baterya, no? Hyundai Tucson 2013, yan kabayan. Baka magustuhan nyo ito kabayan. Depende na sa inyo kabayan. Ito pala yung ginagawa ko kabayan, Toyota Corolla. Tapos na to kabayan, tapos na rin yung primer, na tip na yan, ready ito, pintura na. Yan, yung panel lang, ni-repair ko yung panel, pumasok yan kabayan, tapos nilabas ko na. 2010 model, Toyota Corolla. Yan. Yan, ready to, pinto na kabayan, ready to paint. Ito kabayan, kasama yan ha, blade na yan. Yan. Lumang modelo, ganun talaga ang pormahan yan. Yan. Toyota Corolla. Pero maganda pa to sa kabayan ha, 2010. Malinis yung loob nito, 2010 pala to. So 23 years. 10, 11, 10, 13 years na kabayan, no? Pero malinis pa rin siya kabayan. Hindi rin siya kuhan. Hindi rin anong kalawang, maalaga yung may-ari nito, oh. Maalaga. Okay pa kabayan. Ipakita yung full video nito kabayan nasa YouTube channel ha. Paano ko ni-repair yung Honda HRV kabayan. Ito yung kabayan, ito yung bangga kabayan, oh. Ang problema nito kabayan, yung pagbukas niya. So kailangan pag magbukas kayo kabayan ng pintuan, lalo na nasa highway, pag nasa loob kayo, hinto kayo ngayon tapos buksan nyo, kailangan tingnan nyo muna yung side mirror. Kasi pag bukas niya, automatic bangga dito, pak. Tingnan mo kabayan, oh, natupi oh. Tupi yan kabayan. Yun ang problema. Kailangan titingin ka muna sa side mirror bago mo buksan. Okay lang kung nasa park ka lang, yung hindi highway. Sa pool siya. Tapos pati yung nabanggaan niya kabayan. Nakabangga. Kabayan, ito na pala yung Subaru Forester natin ng kabayan na 2015 kabayan. Yung hood na yung kabayan, hindi kasama na to ha. Hindi kasama yan. Maraming tama yan. Pero yung bago niyan, yung second hand na bago na fender. Second hand to kabayan. Ito yung ginagawa natin kabayan. Sinanggas natin to ito. Tingnan mo kabayan, no? Second hand to kabayan, may mga kalawang na yan. Tapos nirepair natin. Yan. Tapos kailangan yan, oh. Lagyan natin ng Astoroy kabayan. Yung pang anti-rust. Yan mo kabayan, oh. Yan, nirepair natin ng perfect yan sa kabayan kasi bago nga yan sa kabayan, pero sikanhan nga lang. Yan. Kaya kung may bago na sikanhan, kailangan ayusin pagtrabaho para i-perfect natin yan. Kahit na sikanhan yan, i-perfect pa rin kasi kasama sa repair yan. Bayad na yan sa kabayan. Yan. Subaru Forester, malaki ito sa kabayan ha. Mas malaki ito siya sa Subaru Crosstrek. Yan. Pero SUV pa rin tayo kabayan, nabilong pa rin to sa SUV. Yan. Yung Hyundai Tucson kabayan na 2013 model kabayan, tapos na kabayan yan. Inalagay natin yung fender sa hood. Bagong hood yan, bagong fender. Yan, kabilaan. Yan. Pero second hand to kabayan ha, yung hood lang brand new. Yan. Okay na yung alignment. Tapos ito kabayan, mga clip na to nangabasag to, tapos glue lang ginamit ko dyan. Yung mayroon tayong glue na mas maganda. Yan, 3 piraso yan. Yan. Pati yung kabila nangabasag na kasi sa lumang alignment natin sa fender. Okay yan kabayan. Ito yung sa kabila. Yan o. Okay yan sa kabayan. Tapos yan o. Pati yung kabayan ito kabayan, nakaglue na to siya. Pero okay na yan. Walang problema yan. Pero pag magtanggal, ganun pa rin. Ibalik glue pa rin. Pag tanggalin niya ulit. Yan. Hyundai Tucson. Maganda pa to sa kabayan ha.